Hello everybody and we are live. Quick live lang today kasi natuwa lang ako. Gusto ko lang ipakita ang aking cherries na na-harvest today. Meron kaming cherry picking spree with Lana, my daughter and friends. So maaga kaming pumunta sa, hindi naman sa gubat, sa daan lang merong mga wild cherries na natanim ang Panginoon. Siguro yung mga nagsipaghulugan ng mga ebs ng mga birds. Nakakatuwa dahil dark na dark and cherries. Ang cherries tapos napakalaki siya unlike nung mga na-harvest natin before, no? Maliliit. But this time, ang tamis at really dark ang kanyang mga bunga. Alam nyo, ang dami naming na-harvest ng aking friend na si Belle. Sama yung anak niya. And then sumama din sila na, no? I have this bowl full of cherries. Ito din, So, more than 1 kilo siguro yung aking na-harvest. Yung iba tinapon ko kasi may mga nadalang mga dry na parang prunes or raisins. Ayan. I wish malapit lang kayo dito. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Sa Pinas, evening na. Dito sa Europe, it's noon, 12:20. Ayan, ganda ng ating mga cherries, di ba? At habang nagpipick kami ng aking friend na si Belle, ang ganda ng aming reflection today. Kasi, we reflected about, sa Matthew 6:26, di ba, sinabi dyan na, yung mga birds, no, hindi sila nagwo-worry kung kakain sila, or kung ano ang kanilang dapat kainin dahil God really provides. Nilagay ko pala dyan sa ating description section, no? The birds do not worry dahil nagpo-provide ang Panginoon ng kanilang kakainin. So, ganyan din tayo. In fact, dito sa Sweden, pag masipag ka lang kahit wala kang lupa or wala kang yard, taniman or farm, basta masipag ka lang maglibot-libot, magmasid-masid sa forest or dahil dito din kami sa city, malapit lang siya sa mga thick na trees at sa mga mga wild na mga fruit trees or minsan nagtatanim talaga ang municipality para aside from serving as ornaments, maganda din makapag-pick yung mga tao. Pero may mga iba dito na nakatira na hindi sila nagpipick at bumibili na lang sila. So kung masipag kang maglibot-libot dito sa Sweden, so ito yung iyong mapupuntahan. Pwede kang mag-pick ng mga wild cherries, raspberries, blueberries, kahit apple or pears. Meron tinatawag dito almendret. That means the community or residents can pick. Diba? So, ganyan. Ang isa pang reflection namin ng aking friend kanina ay yung literally sa Luke 10:22, no? Ang daming pwedeng i-harvest but the workers are few. The harvest is plentiful but the workers are few. So in-apply namin yun ng aking friend habang kami were picking cherries. Nagre-reflect din kami. We have our reflection time. Diba? Double purpose. Ay, tatlo para nakapag-exercise kami dahil nag-bike kami. Nakapag-bonding as friends habang huling mga araw ng bakasyon dito sa Sweden. Diba? Kahit busy tayo, we find time unwinding, mag-rest din, bonding with friends. So, diba, hindi lang puro gadget, hindi lang puro business, diba? But that's what I like about my business. Kahit gaano tayo ka-busy, the business is still continuously running. We maintain our kitchenette, nagbabanding with friends, fellowshipping, Bible study. I continue my advocacy on empowering women. At soon, magtuturo din tayo, but ang business natin continuously works. But ang ganda ng experience today dahil very healthful, di ba, ang cherries. Nakapag-banding pa tayo sa friends, tapos nakakuha pa tayo, di ba? Pwede naman tayong bumili nito, but iba yung experience, sabi ko nga sa friend ko na si Belle, iba ang fun and experience and bonding, di ba? While you have time, bond with family and friends dahil hindi mo lang mamalayan ng oras, just a blink of an eye, tapos na, gunaw na ang mundo. So while we are alive and kicking, okay, ano pa tayo, malakas, masaya,
mag-bond tayo sa family and friends. Oh, and what's funny, nakakatuwa, ay ang aking homemade song kit. O tingnan nyo, this will give you an idea kung paano kayo gagawa ng homemade song kit para mag-pick ng mga fruits, mga aratilis dira sa ato, no? Yan. Mga lumboy, mag-pick ka, magawa kayo nito, yung bottle, cut nyo lang siya, pointed on the side, ilang cut, tapos kung may stick kayo, ano ito ng aking frame ng aking painting na pinadala ko sa Philippines, ginawa ko siyang songkit, o di ba? May tape at mahaba para mas mapahaba pa. Alright. Ay, okay, quick live lang ito, basta I was just feeling blessed and grateful today sa aming cherry picking experience with my friends. Ayan. I'm not sure kasi hindi pa talaga namin naubos. We don't really intend to finish picking everything. Pero baka balik kami bukas kasi dalhin namin yung iba naming friends. And meron siyang kinainan nga ng bird. Hindi natin kainin yan. Yes, so we'll see pag makapag-live tayo bukas doon, no? But I will upload shorts video ng aming cherry picking spree kanina. Alright, so this time, mag-shout out tayo sa ating mga viewers dyan. Thank you so much sa ating viewer, Iza J. Delane. How are you? Ano imo panyaga, da or pamahaw na? Ay, si Sis Mims! Hello, Sis Mims! Ano merienda mo? Da, fika-fika na. Kamusta sa mga nagalantaw sa aton dira, no? Mga fellow Ilonggas, mga kababayan natin. Okay, kamusta kayo dyan sa Philippines? Maybe it's 6:30 na sa gabi, no? Kamusta lang dyan sa akon nga mga pariente, sa Maayon, Cuartero, Rojas City, Capiz, Iloilo, Puerto Princesa, Palawan, sa Manila, yan, at sa iba't ibang panig ng mundo. And also sa aking mga global partners, wherever you are. Ayan, so, at sa ating mga future business partners, thank you so much sa mga nag-register sa ating free workshop and webinar. Mega love shout out. I don't have a copy of their names. Naalala ko lang si Yancy at si Hans. Ayan. Thank you so much sa inyong pag-register sa ating free webinar. Okay. May question kayo dyan. It's Q&A portion. Or just leave sa comment section para ma-replyan natin at masagot natin next time. Alright, so anong mga activities niyo po dyan? Ano ang inyong pinagkakaabalahan? Sis Mims, ano sudaan mo da? Ano po ang ulam niyo dyan? Kami hindi pa nakapag-lunch pero busog na busog kami ni Ilana sa aming kinain na cherries. Naparami kami. Last time may blueberries din from a friend's yard. Okay, so quick live lang tayo. Thank you so much for watching at sa mga manonood ng ating replay later. Maraming salamat. Thank you in advance. And see you next time. Kapag may time tayo ay magla-live tayo kahit may work na tayo next week. Next week, hindi pa mag-umpisa ating klase, kaya lang may mga meetings na, mga preparation ng mga lessons, school visitation. So, sa mga students natin dyan na mag-uumpisa ng pag-aaral, studies again, make use of your time sa school na mag-aral ng mabuti dahil you have to be grateful, get a chance to go to school. Okay, especially dyan sa Pinas, no? Alam naman natin yung kaya lang, kung ano lang ang kaya ng parents ay pasalamatan, no? Mga baon, or kung may scholarship, thank you Lord, okay? So especially magbasa more kasi yung ating mga reading comprehension skills result last year, yan, and it's been several years, no, na parang very low sa Pinas, mababa ang rating ng ating mga reading comprehension skills. So magbasa habang may time, kahit kayo nasa gadget, make use of the mga online platforms, mga e-books, no?
So, make use of that time para marami kang matutunan. Kayo nagbabasa, marami kayong lugar na mapupuntahan, marami kayong knowledge, no, matututunan, and apply yung mga natutunan nyo sa inyong binabasa. Oy, sana napunta ang ating, ating live. Okay, so that's it. Ang ating, masayang experience sa ating cherry picking. O siya, ikain ko na lang kayo. Thank you again for watching. See you next time. Take care everybody and God bless us all.